we never spent government funds for our personal purposes. If we did, we replaced them immediately. I may have committed many sins in my life, but stealing money from the people and from the government is not one of them. Welcome to Puedoli TV. If you're new to this channel, please subscribe and hit the notification bell. Thank you. Hello, what's up mga tol? Tara at alamin natin kung bakit madaming pumipigil sa pamilyang Marcos na isa sa kanilang pamilya ang maging pangulo ulit ng ating bansa. Simula noong pinababa sa panunungkulan si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bakit nga ba mga tol? Ano ang tunay na dahilan? At bakit lahat po ng paraan gagawin nila para lang ma-mind condition ng mga tao laban sa pamilyang ito? Ito po ang mga dahilan. Lalabas po ang katotohanan tungkol sa Global Debt Facility ng World Bank at IMF na ito pala ay property ng Pilipinas na sinet up ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mai-implement din po ang Marcos Humanitarian Program sa Pilipinas. Magpapatayo ng mga libreng pabahay para sa mga Pilipino. At iba't ibang programa na magiging dahilan ng pagkawala o paghina ng negosyo ng mga oligarkong nagpapabayad ng house and lot sa malalaking halaga. Magpapatayo din po ang ating bansa ng mga sariling pabrika. Bubuksan ang mga plantang nuklear. Magpapagawa ng mga dam at hydro energy facilities. Kasama na po dyan ang mga ultra-modern infrastructures tulad ng mga bullet train at iba pang mga technological advance na kung saan hihina ang negosyo ng mga dayuhan sa Pilipinas na kasabwat nilang nakikinabang sa mga pang-aalipin sa mga Pilipino. Ipamibigay din po sa mga magsasaka ang mga lupaing pangsaka at agrikultura. Hihina din po ang pag-angkat ng mga bigas mula sa iba't ibang bansa dahil tatanggilikin ang sariling produksyon dito po sa ating bansa na siya namang ikalulungkot ng mga negosyanteng oligarko na kasosyo ng mga dayuhan. Pati po mga tribal groups ay pag-aaralin ng libre mula elementarya hanggang kolehiyo. Kasama ang lahat ng mga Pilipino, maging sa mga syudad kahit walang pangmatrikula. Hihina ang kita ng mga business owners sa Makati na pinaghaharian ng mga elitista dahil magiging fully sustaining ang bansa dahil sa regular na pagre-release ng trilyong-trilyong pondo mula sa interes ng mga ginto ni Marcos na lumalaki ng lumalaki mula noong 1950s magpahanggang ngayon. Lalakas din po ang value ng Philippine Peso dahil magiging gold backup ang pera natin. At hindi na po tayo didepende sa US dollar kung saan wala naman itong backup na ginto. Mapipilitan din po ang Federal Reserve na magdeklara ng bankruptcy dahil mahihigitan ng value ng Philippine currency lahat ng currency sa buong mundo dahil sa value nito na may katumbas na ginto. Kung magkataon mga tol, babagsak lahat ng bansa at ekonomiya na nakadepende sa dolyar. At ihina ang value ng stock market at mapipilitan ng iba't ibang bansa na makipag-tie up sa Pilipinas. Dahil mawawala ng value ang kanilang mga currency na backup ng debt o utang, imbes na ginto. Natatakot din sila mga tol na ma-implement ang last will and testament ni Ferdinand Marcos dahil wala nang maghihirap na mga Pilipino at mawawala ng oligarchy system sa Pilipinas kasi pantay-pantay na po lahat.
wala nang elitista at wala na ring squatter. Lahat po tayo ay magiging maganda ang pamumuhay. Mawawalan din po ng kapangyarihan ang mga banyagang naghahari-harian sa mga lupain ng ating bansa. Babawiin ang lahat ng mga property ng gobyerno na pinagbebenta ng mga nakaraang administrasyon at sa mga elitistang mayayaman tulad ng electric and water firms. At dahil dito mga tol, pati kuryente at tubig natin ay wala ng bayad. At kung meron mang bayad, ay napakaliit na lamang nito for maintenance and purposes na lamang po. At malalaman po ng buong mundo officially na ang lahat pala ng bansa, pati ang Amerika, ay umaasa lang sa ginto ng Pilipinas. Dahil alam po nila na ang Central Bank of the Philippines ay ang de facto central bank sa pagre-release ng Fund for Welfare of the Nations. Mapapatunayan na rin po na lahat ng mga akusasyon sa mga Marcoses about sa sinasabi nilang ill-gotten wealth ay hindi totoo. Dahil po sa pagsasapubliko ng huling habilin at testamento ni Pangulong Ferdinand Marcos. At eto pa mga tol, magiging mas makapangyarihan ang Pilipinas kaysa sa Amerika. At pati mga karatig bansa nito sa Timog Silangan at sa Asya ay hindi na dedepende sa dolyar, kundi sa Philippine currency na. Ang ekonomiya ng Pilipinas din po ay sobrang tataas na kahit walang foreign investors or external trading na magaganap ay hindi maghihirap o babagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Dahil magiging self-sustaining ito kapag binuksan na ang Wealth for Humanity na kung saan 70% po nito ay pagkikinabangan ng lahat ng mga Pilipino. They are sitting on top of the world's wealth, which was put into a secret account, and it has more gold than anybody knows about. Assets, it's gold. It's more gold than people know about. It's over 1 million metric tons of gold. So where's the gold? So 1 million metric tons of gold is not something you can just hide. Where would you say that that gold is being stored? 400,000 metric tons are in the Central Bank of the Philippines. There's over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland. And some of that gold is buried securely in the Philippines as well. Some of it is held in various banks, but the bulk of it is in the Philippines. So the World Bank holds the note on that gold? No, it is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos. Kaya mga tol, kung ikaw ay totoong makabayan at mahal mo ang Pilipinas at gusto mo tayong maging isang makapangyarihang bansa sa buong mundo, piliin mo ang isa sa Marcos at iupo po natin sa Malacanang sa pamamagitan ng ating sagradong boto. Huwag na tayo papayag mga tol na mahadlangan uli ito katulad ng ginawa nila kay Presidente Ferdinand Marcos noong 1980s. Kailangan natin ng isang leader na tatayo bilang tunay na leader at hindi lang basta ordinaryong politiko na nababayaran ng pera. Ang mga Marcos family po ay hindi tumatanggap ng kahit anong donasyon sa kahit sino man. At si Bongbong Marcos lang ang senador na hindi tumanggap ng PDAF money noon. Diyan pa lang mga tol, makikita na po natin na hindi siya bayarang tao, na kayang bayaran ang prinsipyo. Siya ang magpapatuloy sa mga proyekto ng kanyang ama at karapat-dapat na tatayong leader ng ating bansa sa hinaharap.
Eto mga tol, sila ang ayaw kay Bongbong Marcos. Alam nyo na ang tinutukoy ko mga tol. Pero majority po ng mga mamamayang Pilipino ay excited na mailuklok muli ang isa sa pamilyang Marcos sa Malacanang bilang Pangulo para maibalik po ang niyurakang reputasyon at dangal ng bansang Pilipinas na siyang dakilang lupain ng mga maidugong maharlika. Mga tol, maraming salamat po sa panonood. Pakishare po ang bidyong ito para malaman ng sambayanang Pilipino ang katotohanan. God bless po sa ating lahat.